Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin na kami po ay makapaglingkod sa inyo muli at makapag-usap at makapag-discuss ng inyong parsya Riet. Panginoon, nawa ipagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manatili sa puso ng bawat isa at magbigay ng kaunawaan at gabay sa aming pang-araw-araw na paglalakad sa aming buhay. Panginoon, nawa ay ibuksan nyo ang mga tenga upang marinig namin ang iyong boses, ang aming mga mata upang makita namin ang inyong tamang daan at pangunawa na ito ay amin maisabuhay, Panginoon. Muli ibinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So ang Amen. parsya natin ay parsya Riet, ano? Ito ay kumbaga sabi nila to see o tingnan o makita, no? So ito, sa kabuuan nito sinasabi na saan makita itong araw na ito na ibinibigay na I'm setting before you yung blessings and curses, ano? Yung mga pagpapala at mga sumpa. So yun ang ano, no? Dito, ang coverage nito ay mababasa natin ito sa Deuteronomy 11, chapter 11 verse 26 hanggang Deuteronomy 16:17. So ang mga topic dito sa parsya na ito, medyo mabibigat kasi una, patungkol ito sa recitation o nung binanggit nila ang mga blessing at curses, no? Yung mga curses, mga sumpa medyo matindi. Kapag sumuway ang isang tao o sumuway ang mga anak ni Israel sa kautusan ng Panginoon ay ang nakaharap sa kanila ay mga sumpa, mga nakakatakot na parusa. Pero kapag naman sila ay sumunod ay talagang ang kanilang blessing ay talagang sobra-sobra, no? Dito rin ay pinag-usapan din dito ang offering. Tapos pinag-usapan din dito na wag daw natin anuhin yung mga daan ng yung mga pamamaraan ng mga taong walang pananampalataya, no? Yung mga sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan, ano? Tapos dito ay muling pinagbabawal at ni-remind, ano, yung mga unclean animals hindi dapat kainin sa Deuteronomy 14. Ito yung counterpart sis ng Leviticus 11, ano. Ang Leviticus 11 madami, yung iba inulit sa Deuteronomy 14 pero may mga dinagdag, may mga isinama pa na para ma-clarify, ano. Tapos dito ay yung mga mga ikapo na o mga offerings, ano. Pinag-usapan din dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29. Tapos naulit-ulit yung Shemitah, no? Pinag-usapan ulit dito ang Shemitah, Deuteronomy 15:1 to 18. Ang Shemitah po ito ay patungkol sa um, every 7 years na pinagpapahinga ang lupa, no? At hindi lang yung basta 7 years, kundi may uniform na 7 years. Kung wari, ang counting lagi ay yung base ito sa Israel. Base ito sa kinount sa Israel, ano? So, kung wari sa Israel pang third year na, no? So may 4 years na lang na natitira bago actually 3 years kasi on the fourth year ay Shemitah. Tapos kung sila naman ay may lupa sa ibang bansa, ang mga anak ni Israel, ano? On the fourth year ng pagkakabili nila, kunwari, kasama sila sa Shemitah. So hindi lang po ito sa Israel, kundi sa buong mundo Ah, ito. Brad, clarify ko lang. Halimbawa, kung ano yung Shemitah sa Israel, halimbawa 1 year na lang mag-Shemitah na tapos ngayon mo lang nabili, abot pa rin siya sa Shemitah. Abot pa rin. Oo. Actually Ah, may provision pa nga yan sis na kapag binili mo ngayon, yung next year nun dapat ano kaagad yun pahinga mo ang lupa.
Ay na agad. Oh, Oo. actually 2 years. On the third year, tsaka palang huli ang Kahit ano. yung pagkakabili mo, na-abuse na rin naman Yun. talaga yung lupa. Kaya nga na-abuse na yun. Kaya most likely, Uniform pagpahingahin mo talaga, na. ano, ang Kumbaga, pagpapahingahin mo na. Oo. timeline ng Panginoon. May timeline siya para magbigay ng magandang bunga ang ano. Tapos pag-usapan pa natin maigi yan. Tapos yung mga ano yung mga ano yung dapat sa Panginoon. Ito actually nabanggit ng Panginoong Yeshua ito. Ibigay kay Caesar yung para kay Caesar, ibigay sa Panginoon yung para sa Panginoon. So dito yun sa Deuteronomy 14, chapter 19 to chapter 16 to verse 17. Ano? So ito hanggang sa huli. Dito sa Deuteronomy 11:26 to chapter 12 verse 10, no? Binanggit dito ng yung anim na tribo ng mga Israel, ano? Si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Joseph, saka si Benjamin. Binanggit dito, pumunta sila sa Mount Gerizim, ano? At sila ang nag-recite, no? ng mga blessings, no. Ang mountain na ito, dito actually ito yung holy mountain na binabanggit ng Samaritan woman nung nabanggit sa Book of John. Ito yung holy mountain na binabanggit ng Samaritan woman, ano, para may medyo na ano natin, ano. Ayon ito sa John chapter 4 verse 20, ano, na ito ang naging religious center ng worship ng mga Samaritan, no. Ngayon, ang blessing, actually, ay in-enumerate ito sa Deuteronomy 28:1 to 14. No? Pero binanggit lang dito na ni-recite nila yung anim na tribo. Kung mapapansin natin, yung mga bigati na tribo, andi dito. Si Levi, si Judah, si Joseph. Yung mga bigatin. Kumbaga yung mga top notcher na ano yung mga mabibigat yung mga kumbaga close sa Panginoon Yung mga may istorya sa O yung yung usually sila medyo yung may mahabang oh, istorya sa Torah. yung other six okay din naman pero iba kasi yung ano iba yung dito kasi At si saka Levi napansin ko rin, Brad, out of the 12 tribes, hindi naman lahat merong ibinanggit na istorya. Kundi yan doon lang sa mga prominent na yung mga iba naging, wala so yung alam sinabi natin mo na mga mm, prominente. yan so kumbaga medyo nasa top notcher ng konti. Top Alam 10, natin si top Levi 12, sa top 6 sa top top 6 6. ng top 12 at least yung top 3 ng 12 no. Alam natin Hmm. si Levi siya yung priesthood ano. Si Judah Tapos sa kanya Judah. ang king, di ba? Sa kanya yung king Doon Hmm. magagaling ang Messiah Si Joseph alam natin na talagang siya yung mahal na mahal ni Jacob tsaka maganda yung istorya ni Joseph no. So ito yung kumbaga yung top 3. Top 3 ng mga ano. So sila ay nagbanggit ng mga blessing no. Kasi most likely sila rin yung nag-o-obey. Kumbaga ano. Hmm. Kaya Kaya, siguro kaya ang kung sino yung masunurin at sunurin. talagang sumusunod, Uh, gumagawa ng mga panukala ng Panginoon, yes. ay sa kanila nakatuon yung istorya ng Panginoon. Yan, parang ano no. Istorya ng Medyo pananampalataya at pagsunod. yan, kaya medyo medyo yung kabila, yung next 6 Oo, wala may sila sa mga istorya. curses yung ano nun, sinimulan na ni Ruben. Si Ruben Hmm. nadali na siya dahil nakipagsiping siya sa asawa ng kanyang ama, no. So which is a big no. Kaya nawala sa kanya ang firstborn right So nadali na kaagad siya ron. Tapos pati yung mga iba rin ano. Anyway, dito sa sabi sa Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 3, lahat daw ng mga batas at mga hinusgahan ng Panginoon, yung judgments niya, no, yung kanyang mga desisyon ay Hmm. dapat daw ay i-observe o gawin ano sa kung saan sila nakatira na binigay ng Panginoon sa kanilang amain yung lupa na yon ano para tumagal sila sa lupa sa mundo no at inuutusan na dapat alisin lahat ng mga
mga idols, ano, yung mga anything na sinasamba, dapat alisin ito, ano, yung mga altars and everything, ano. Unfortunately, ano, noong panahon ng 4th century, ang Christianity during that time ay sa leadership ni Constantine ay nai-combine ang heathenism or yung ano, yung paganism and heathenism sa Christianity kasi uh, maaring sinadya, maaring hindi rin. Pero dahil puinersa na ni Constantine na ang official religion ay magiging Christianity at kung sino man ang hindi Christian ay papatayin or mahihirapan sila. So syempre, mabilis lang yung mga hidden na mag-transfer, no? Kaya lang so maraming mga idols nila na original idols nila na ang tawag nila ay mga kanilang mga gods na pangalan kaagad nila na transfer nila sa mga Christian names, no? So mabilis nilang na i-transfer. Tapos whether it's gonna be admitted or not based sa history ay yung old pagan old pagan temples na convert ito into churches, big churches, no. So doon pa lang makikita na. So ito yung sinasabi ng Panginoon na wag nating gagawin, ano. Tapos yung ni-recite yung 12 curses na listed sa Deuteronomy 28:15 to 68. Ito naman ay ibinanggit sa Mount Ebal, no, ng 6 na tribo na remaining, sila Reuben, si Gad, si Asher, si Zebulun, si Dan, saka si Naphtali. So ito naman yung 6 na ano na maliban kay Reuben, yung iba medyo hindi ganoon ka prominent, ano, hindi sikat. Kasama sila pero hindi sila mga ano, kasi mga anak ito ng mga servants, yung servant ni Leah at servant ni hindi sila ano talaga, no. Si Ruben Samantalang yung anak ni tatlo, Leah. galing kay Rachel, si Leah Joseph, si Leah saka si Rachel. saka si Si Leah. Levi, si Judah ay kay Leah. Leah. Si Joseph saka si Benjamin galing kay Rachel. Ayun. So mga ganun, no? Anyways, si Simeon, second son din siya ni Leah. So una si Simeon, si Levi. So si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah. Yun ang first 4 sons ni Leah. Tapos later on, nadagdagan pa ng 2. So ito yung ano, no. Ngayon, may binabanggit dito yung mga curses of the law, no. Sa curses. Ngayon, nabanggit ni Apostol Pablo about yung hindi na tayo under the curse of the law, no. So kaya ang misinterpretation dito ng mga ibang kapatiran o marami sa kapatiran natin ay wala na, hindi na tayo under the law. Hindi na tayo susunod. Napaghalo nila yung iba-ibang sinasabi ni Pablo, no. Actually itong mga teachings pinaghalo-halo na. Napaghalo-halo unfortunately, no. So actually isa sa mga magiging series natin or part ng series natin sa kabilang programa ay patungkol kay Pablo at pag-uusapan nga natin ito. Itong yung law of Paul, ano, yung 7 laws of Paul. So antabayanan po natin yan, ano. Anyway, para lang may idea yung mga kapatiran natin, merong 7 laws of Paul, no. May law of works, may law of faith, may law of sin, may law of mind, may law of the Jews, may law of the Spirit, saka may law of God. So iba-ibang law ang binabanggit niya. Nung binanggit niya na sa Romans na you're no longer under the law of sin yun. You're no longer under the law of sin. Pero later on, may binanggit siya, you're no longer under the curse of the law. So, napaghalo nila yan, ano? Iba naman yung curse ng law. Ang curse ng law, ito yung binabanggit dito sa parsya na ito. Yung curses na binanggit sa Mount Ebal. Pag hindi sumunod. Pag hindi sumunod. So, dahil ang problema kasi is
kapag tayo ay nag-violate na ng law, under the curse of the law na tayo. Dahil in obedience na, kung tayo ay tumanggap na sa Panginoon at sumusunod na tayo sa kanyang mga kautusan, no? Yung nasa Torah. So lilinawin ko, ano? Hindi kautusan ng tao, hindi kautusan ng pastor, o hindi kautusan ng whoever, no? Kundi kautusan po ng Panginoong Yeshua, kasi siya po mismo ang nagbigay ng Torah kay Moses, no? Unawain natin at alalahanin natin na ang Panginoong Yeshua ay nag-i-exist before the foundation of the world. Hindi lang nung pinanganak siya ni Mary, hindi po, ano? Nabubuhay na siya mula noon pa. Kaya sabi niya, before Abraham was born, I am. Sabi niya, no? So siya rin ang binanggit din ito ni James na iisa lang ang lawgiver and judge who is able to save and destroy. So ang Panginoong Yeshua yon. Sa John chapter 5, binanggit ni Yeshua na that the Father judges no one and He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. So isa lang ang judge, isa lang ang lawgiver, si Yeshua yon. So si Yeshua po ang nagbigay kay Moses ng Torah. Kaya po sa Transfiguration, nagkita si Moses at si Yeshua saka si Elijah doon sa Mount of Transfiguration. Kasi talagang sila yung magkakasama ever since. Di ba? Ibig sabihin, nung panahon ng kanya-kanyang panahon, no? So si Moses saka si Panginoong Yeshua, sila yung nag-uusap ng face to face, like a friend, no? So si Yeshua po ang nagbigay ng Torah. Kaya nung sinasabi ng Panginoong Yeshua, if you love me, keep my commandments, ito po yung patungkol sa kanyang Torah. Ito po yung binigay ng Panginoong Yeshua, no? Na galing din sa Ama. Kasi sabi ng Panginoong Yeshua, sumusunod lang siya kung ano ang sinabi ng Ama, no? So, kahit ang argumento ang Ama ang nagbigay, sumusunod din si Yeshua sa gusto ng Ama. Hindi niya pwedeng kontrahin yon. Nabanggit din niya, Brad, na kung ano yung tinuro sa kanya ng Ama, yun din ang tinuturo niya sa atin. Yan, oo. So, wala daw siyang sinasalita na hindi pinasabi ng Ama mismo. So, Ama natin na nasa langit, ano. So, ito yung dapat nating intindihin. So, yung curse of the law na binanggit sa Deuteronomy 28:15 to 68, ando doon ng enumeration, pero nabanggit ito dito sa Parsha Re'et. Ito yung hindi na tayo under sa curse ng law. Anybody, kung sino man ang sumusunod na sa utos ng Panginoong Yeshua sa kanyang Torah, ay hindi na under the curse of the law. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Natural yon, kapag ikaw ay nagbagong buhay na, kapag ikaw ay sumusunod na sa Torah, hindi ka na under the curse ng law. Kumbaga wala ng batas na sasakop pa sa'yo kasi sinusunod mo na. Correct. Kasi sabi ng Panginoon, sinabi rin niya yan sa Ezekiel 18 saka Ezekiel 33, sabi niya, kapag sinabihan ko ang isang tao na siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, ngunit siya ay nagbago at isinoli niya ang mga ninakaw niya, pinagbayaran niya mga dapat niyang bayaran, siya ay lumakad sa batas ng buhay, sa statutes of life, at hindi na siya humiwalay dito. Hindi na siya mamamatay. At lahat ng mga kasalanan niya hindi na babanggitin sa kanya dahil siya ay sumusunod na. So hindi na siya under the curse ng law, no? Ang curse po ng law ay kapag po tayo ay hindi sumusunod sa batas ng Panginoon. Yun ang curse. Lahat ng curse. Nasa ilalim ka sa batas. Yan. Hatol ayon sa batas. Yan. So yan, ano? Yan, malinaw yan. So I hope na naging malinaw sa mga kapatiran natin yan, no? Again, ang Torah ay binigay ng Panginoong Yeshua kay Moses. Ang Torah ay batas na galing sa Ama na binigay ng Panginoong Yeshua kay Moses, no? At kaya sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, tutuparin mo ang aking mga kautusan. At kung tinanggap natin ang Panginoong Yeshua bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, dapat ang katunayan niyan tayo ay sumusunod sa kanyang Torah, no? Yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na tayo under sa Torah, under sa law, hindi po Torah binabanggit doon, kundi law of sin. So antabayanan niyo po ang magiging discussion na lesson na yan
sa 7 laws of Paul. Kabilang, ano, Oo, yan. kabilang station Plaguing, tayo. plaguing, Sister Deb, ano? So, dito, no, sa Deuteronomy 12:18 to 28, ay nagbigay si Moses ng babala sa mga Israelitas na huwag magsasakripisyo sa mga, kahit saan-saan lang, ano? Kundi dun sa lugar lang na gusto ng Panginoon. Kaya, ngayong walang templo, Sister Deb, hindi pwede mag-sacrifice sa mga kung saan-saan eh. Bawal yun, ano? So, tapos, ito pa, inutusan sila ng Panginoon at ni-remind na wag silang kakain ng dugo. Do not consume the blood, no? Kasi ito'y dapat daw itapon sa lupa at ito'y pagtakpan, ano? Sabi ng Panginoon din, kapag kung sino man ang kumain ng dugo, siya'y mananagot dahil para siyang may pinatay. Parang gano'n ang dating equivalent, ano? So, maski sa Acts 15, no? Sa New Testament na po, no? Binanggit ito ng mga apostoles sa Council of Jerusalem, yung 4 essentials. Yung 4 essentials, wag mag-idolatry, yung mga sumasamba sa mga pagano, paganism or mga idols, no? Wag makikipagtalik sa sexual immorality. Tapos yung wag kakain ng yung double kill o yung road kill o yung mga animals na pinatay ng kapwa Patay na. animals, no? Yung ano na, yung napatay na o whatever, no? Sa Pilipinas bawal din ibagbenta ng double kill, di ba? So Bawal. pinagbawal 'yan. Tapos ang pang-apat, huwag kakain ng dugo. So may 4 essentials na basic na ni-require sa mga bagong bagong sumasapi sa kongregasyon ng mga Messianic congregation that time, no? So 4 essentials, tapos after that sabi sa Acts 15, itong mga to pag nakapasok na sa synagogue ay matuturuan na tungkol sa kay Moses, no? Ibig sabihin tungkol sa Torah at matututo na sila. Hindi lang yung 4 essentials ang hindi lang yun doon na lang sila, no? Yun lang ang basic para makapasok. Tapos the rest they will learn along the way. Ganun, ano? So yun po, ano? Huwag daw tayong kakain ng dugo. So ito naging problema ito nung araw pa eh. Kasi maski nung nabasa ko ito nung bata pa ako, Sister Deb eh. Una, wala naman talaga akong ganang kumain ng dinuguan, no? Ayoko talaga niyan eh. Pero anyway, nung bata pa ako, nakita ko na yan. Tapos tinuro ko yan sa pastor. Tapos sabi ng pastor, "De, pwede nang kainin." Sabi ko, "Ba't sa Acts 15 Sa hindi pa rin?" pinanalangin. Sabi niya, "Basta pinanalangin mo, pwede na yan." Sabi ko, "Wala namang sinasabi rito." Sabi niya, "Kung ayaw mo, kami kakain. Ikaw, huwag kang kumain kung ayaw mo." Pero wag pong ganun, ano? Sabi ng Panginoon, kung sino man, sabi sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino man ang susuway sa pinakamaliit na kautusan at itinuro sa iba, siya ay tatawagin sa pinaka yung the least in the Babang. kingdom. So yung least in the kingdom, hindi po ibig sabihin na magiging janitor lang siya o magiging yung pinaka mababa sa kingdom. Hindi po Sa ganoon. kingdom pa rin, Brad. Oo, hindi. Pero ang problema ganito, walang created place. Walang created place na hindi gawa ng Panginoon. Ang Yes. mga diablo, wala silang ginawang sarili nila. So ang kingdom ng Panginoon from highest heavens Kulungan din ang to, kingdom. up to hell and lake of fire, sa Panginoon lang yan eh. Ang Muntinlupa at saka mga di ba, yung mga kulungan, sakop pa ng Pilipinas yan, hindi yan sakop Yes. China o Gobyerno. Russia, di ba? Pilipinas pa rin yan eh. Yan ang list ng Kingdom of the Philippines. Walang, di ba, walang may gusto diyan eh. Nakulungan. Sa kulungan, no. Ganun din po yung list ng kingdom. Wag po nating ambisyonin ang maging list in the kingdom kasi iba po ang ibig sabihin nun sa Hebrew perspective. Iyon po ay impyerno. Sabi Wag po nila, natin ligtas pa rin. kasi rebellion po yun eh. Ang pagsuway, ganito no, ang pagsuway ng kautusan ay kasalanan. Pero sumuway ka na tinuro mo pa sa iba, yan ay rebellion. Oo, tama. So ginawa mo na
dinamay mo pagkontra pang iba. sa salita ng Panginoon. Oo, dinamay mo pang iba yan. Kaya medyo may kalalagyan ka talaga sa Least in the Kingdom. Pero kung Kaya sino man daw, naalala ko, Brad, ulit-ulit sinasabi ng Panginoon, keep my commandments. Sabi niya, bantayan, guard my commandments. yan, oo. Yun yung Ulit-ulit, sabi nga inuulit. nila, kapag inulit ng Panginoon ng 2 beses, Napaka-importante. importante. Ito maraming beses niyang inuulit. So, napaka-importante talaga, no? Hmm. Kaya, wag po natin babaliwalain, ano? Matakot po tayo kasi hindi po ito isang maliit na bagay na parang ikakaano lang ng Panginoon. Ay, nag-pray to receive na yan, okay lang. Wag po ganun. Kung nag-pray to receive talaga tayo, dapat po tayo sumusunod sa kanyang kautusan, no? Ganun po, no? So, um, wag po tayong magkakain ng blood o anything na may blood. At dapat ay sabi dito ay yung mga offerings dito, no? Mga offerings, ano? Vow offerings, free will offerings, contribution. Kasi puro pagkain dito, sis, eh. Dapat daw ito kakainin kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang mga servants, ang mga local Levites. So kasi hindi ito kaya ang sacrificial system during that time, Sister Deb, pagkain eh. So karamihan pagkain, ano. Although may mga ilang maliliit na bagay na katulad ng Pidyon Haben or dedication of the firstborn, tsaka yung Pero nakatalaga lang yun para doon. yan, tsaka yung Hindi ano yung mga pagkain. may mga certain offering or yung ano rin, yung temple tax, half a shekel, di ba? Tsaka yung pag nag-dedicate ka, yung depende sa amount ng kung ikaw matanda na, 65 years old na ba, pag babae 15 shekels lang, pag lalaki 20 or 30, something like that, ano. Pag ano ka prime age, mas malaki pa, no. Pag bata ka 5 shekels. So may ano yon, may parang may amount, ano. So yun, pera rin yon. Pero for the most part, ang sacrificial system ay pagkain, no. Hindi ito pera, no. So dito binanggit sa Deuteronomy 12:29 to chapter 13 verse 19. Hindi, mabanggit ko lang ito, Sister Deb, no? Kaya minsan kung wari tayo ay magsasalo-salo on Shabbat or something, offering po natin to sa Panginoon. So, kakainin natin to sa harap ng Panginoon kasama ang pamilya, kasama mga kapatiran. Mahirap man, mayaman man, it doesn't matter. So, lahat kakain, pare-parehas. Walang lumalamang, walang nagugutom, walang nabubusog, no? So, yun, ano? Dapat para pantay-pantay. So, anyway, sa Deuteronomy 12:29 to chapter 13 verse 19. Dito ay binanggit ng Panginoon, binanggit ni Moses actually, na wag daw mabighani sa pamamaraan ng mga pagano, no? Ito yung minsan naiinggit tayo eh. Naiinggit tayo dahil Kasi masaya masaya. ang mga kapistahan ng Pasko, ang Bagong Taon, Valentine's Day, mga ganun, ano, yung piyesta ng mga Abril, Mayo, mga ganun, ano. Parang ang saya eh, no? Wag daw tayong maingganyo sa mga ganon. Yun nga, katulad ng madalas kong banggitin, Sister Deb, kapag nakikain ka sa piyesta, ayon sa Torah, ay parang umano ka na rin ng worship. Parang kasama ka sa pag-worship, no? So, wag po tayong mabighani sa pagkain. Ito, sunod-sunod ngayon ang fiesta dito sa Sorsogon. Yun, oo. So, kaya yung mga kapatiran, wag po tayong sasali sa ganon kasi maski hindi ka kasama dun sa mga parada nila, pag kumain ka sa pista nila, kasama ka sa pagsamba nila. So, may sabit. So, tandaan po natin, si Eva at Edan ay napalayas dahil sa pagkain. Nung kumain sila ng hindi kumakain. So, wag na natin gayahin, ano. Dapat may lesson po Simula tayo. sa pagkain, pagsuway sa pagkain. Yan, yun ang una, no. Wala silang violate. Alam mo, Sister Deb, ito napapag-usapan namin to. Walang ibang violate si Adan at si Eva
kundi isang kasalanan lang. Kumain sila ng pagkain ng tree of the fruit of the knowledge of good and evil na hindi dapat. Magkatapos doon, Sister Deb, hindi na ulit sila nagkasala. Pero hindi na rin sila nakabalik sa paraiso. For 930 years, Sister Deb, sumusunod si Adan. Kaya actually may tanong, si Adan ba Yun ang kapalit pala yung yung nawala sila sa kapayapaan ng paradise. Na paalis sila. Pero after that, sumunod na sila sa Panginoon. Hindi na talaga sila humiwalay sa kanyang statutes, precepts. Kaya pag nakita natin sa Book of Luke, yung account ni ni Luke ng ano niya, Adam, the son of God. So ano pa rin siya considered siya as son of God, no? Tapos Brad, yung nasundan yung yung utos sa kanila, yung magtatrabaho ka. Yan, tuloy. Doon na rin yung Sabat. Pahinga sa on the so, 7th day. Again, ang repentance. Sunday to Friday, trabaho. Pag di ka nagtrabaho ng Sunday to Friday, at pinahinga mo yun, questionable. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Correct. Dapat nagtatrabaho. Kasi 6 days. Tapos sa babae naman, yung panganganak. Kaya, sabi nga, in na in ngayon yung mga gender equality. Pero pag iisipin pa rin natin, balik tayo sa basics, dalawa lang talaga ang ginawa ng Panginoon, yung lalaki at babae, to procreate para makapag-produce ng mga anak. Yeah. Ngayon, paano pala kung dumami yung lalaki sa lalaki, babae sa babae? Magpo-procreate pa ba? Nadami pa ba yung, magkakaroon pa ba sila ng lahi? Yan problema yan. Nakadismaya, Brad, na kahit sa gobyerno ay pinangtanggap na rin ito. So anyway, hindi yan bago actually. Hindi yan bago. Ayaw nga pala noon pa. Ginagawa na yan noon. Nilegalize lang ngayon. Sabi nga, there's nothing new under the sun. What has been will be. What has been is now and will be. Parang gano'n. So, ngayon dadami ang kasalanan ng tao na ito ay magpupuno ng cup, no? Yung lalagyan ng judgment, Tama yung sabi na mawawala ng pagmamahal ang mga tao sa Panginoon dahil ayaw na nilang sumunod. Yan. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yan. So wag daw natin gayahin ang mga pamamaraan ng mga pagano, mga heathen, mga wag natin silang gagayahin. So ano man ang kanilang pamamaraan sa pagsamba nila sa Panginoon nila, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, wag natin gagayahin, no? So ngayon, pag-usapan naman natin, Sister Deb, ang Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 21. Ito yung mga unclean animals. Ito yung mga clean and unclean, So again, ito yung counterpart at continuation ng Leviticus 11. Ang Deuteronomy 14, dito nakalista lahat ng mga clean and unclean animals, para madaling intindihin, simulan natin sa dagat, Lahat ang pwede lang kainin na nasa dagat ay yung may kaliskis at merong ano bang fin sa sa Tagalog, yung may palikpik at may kaliskis. Yan, palikpik at kaliskis. Dapat pareho. Pag wala ang isa, hindi pwede, no? So yung ang pating may palikpik pero walang kaliskis, no? Yung mga shrimp may kaliskis pero walang palikpik. Yung mga yung octopus, mga ganun, mga tawag dito, squid. Walang kaliskis, wala pang palikpik, Kasi yung mga iba kasi puro mga bottom cleaner sila, Sister Deb, no? Pero hindi sila considered fish. Yun ang tanong. Nga, hindi. Yun ang argument. Hindi naman fish ang pero sabi doon kasi, ang pwede lang kainin na lumalangoy. Lahat ng nasa dagat. ay may fin and scales lang. Lahat ng nasa dagat na animal or whatever it is, animal creatures or sea creatures,
yung may fin and scales lang. The rest hindi pwedeng kainin. So lahat, Kasi yung fish lang na may fins and scales. ang mga crabs, mga sea, mga ganun. Kaya nga ano yan eh, Basta, yung naalala ko Brad, ang pusit kapag may mga nalunod sa dagat, yung pusit nakadikit lahat sila oh, yan. sa lumulutang. Oh, pusit, Kaya, tsaka mga ano, tsaka mga um, tawag dito hipon. Yan. Mga sige. shrimps. Sila rin eh. Sila mga crustaceans yan eh. Yan ang mga kalahi ng mga Lahat, insects lahat, sa lahat talaga cleaners. The same inners with talaga sila. baboy. Ang baboy ay Oo. sa gubat sila yung ano din, Tagalinis din. garbage eater. Garbage eater yan eh. Lahat kinakain ng baboy eh. Kahit, Mm. minsan nga, ano eh, lahat ng kahit Napakahalaga din ng ano nila sa ecosystem. yan. Pag nasa gubat o kaya sa mountains, Oo. sila talaga yung lumilinis ng palibot ng ano. Yan. ng- Actually may case yan dito forest. Sister Deb na ano yung pumapatay siya ng mga ano ng mga tao. Tapos siya ay farmer ng ano ng pigs ano. Ang ginagawa niya Hmm, pagkatapos niya patayin, pinapakain niya Papakain. sa mga baboy niya. So So walang wala na limit siyang siya. pampakain sa ano. Oh, hindi. Ginagawa niya talaga kasi kinakain niya ng mga baboy niya. Marami siyang baboyan. Farmer siya eh. Marami Kailan siyang yan, Brad? siguro early Hanapin ko sa internet. 2000 o mga ganon, mga Ayun. ano ganon. Actually dalawang ganong case na ano so anyway, pagdating naman sa mga animals sa ano naman sa dry ground, ang sabi ng Panginoon, yung pwede lang kainin yung may split hoof na nagchuchu ng cud. Ang ibig sabihin, Ayan ang baka. kumakain ng damo o ng mga dahon at yung may hoof siya, Hmm. parang may sandal pero may Yung hiwalay hati, yung ano, hati. yung Hati. hook. Oh. Pareho din ang sa kabayo, pero hindi siya. Ang kabayo, Anong difference? kumakain ng damo pero hindi May siya hati. hook, May hindi hoof hati. siya, Hindi hati. pero hindi hati. Diretso. Ang rabbit, kumakain ng damo pero wala naman siyang hoof. Wala Hmm. siyang hoof eh. Paa yung kanya eh. So, iba yun eh. Oo. Ang hoof parang sandal, parang may ano, katulad sa Lalo kabayo. dito sa amin ngayon na uso-uso ngayon nagre-race ng kuneho. Yan. Yung Sabi, ano, yung tawag dito, ang baboy, may hoof din siya. Split hoof. Pero hindi siya oo, chuchu ng cud. Hindi siya oo, kain tama. ng damo. Ang kinakain niya, lahat. Lahat. Oh, Pero omnivore hindi siya. damo. Hindi ako kumakain talaga Oh, ng damo. oh. Sabi nila, paano yung baboy ramo? Kumakain din ng damo. Pero kumakain din ng iba eh. So dapat damo Oo, lang. ganun pa rin. So ganun din, no? Yung mga ano, yung mga aso, pusa, daga, mga kung ano yan walang mga hoof yan, ano? Ay, hindi sila nagchuchu ng cud. Pero ang mga pwedeng kainin, yung baka, yung actually yung kalabaw pwede pero bawal Hindi. sa Pilipinas eh. Kasi may Hindi. Carabao bill eh. Nag-race na ngayon kami Carabao ano na ngayon. Inano na? Accepted na. Accepted na. Inalis na Inano yung na. law ng yung may Promote na Carabao ng bill eh. gobyerno. Yes. So anyway, Kasi healthy siya sa ano, kahit yung milk healthy. niya. Yung kambing, yung sheep, yung tupa, marami. Sa mga birds naman, yung ano, yung pigeon, yung Tupa. ano, yung duck, yung ano. Pero yung tawag dito, Geese. yung swan, Ganso. hindi pwede. Yung turkey pwede. Oh, yeah. Pabo. Yung pabo, yan. Pero yung mga ibang ibon, hindi pwede. Yung biggest ano bird. Yung ostrich. Ostrich Ostrich. ba, no? Ay, Unclean yun. ostrich. Oo. Unclean, no? Unclean siya. Unclean Pero ang laki animal. ng Unclean egg. bird yon. Yung mga eagle, unclean bird yan. Vulture. Mga vultures lalo na. Yung mga ano. So, hindi pwedeng kainin yan. So, yun ang mga ano, no? Marami actually provide ng Panginoon na pagkain. Kaya hindi tayo mawawalan, ano? Saka
ang difference ng mga clean sa unclean ay yung unang-una mga vegetarian yung mga clean animals, no. Ngayon yung mga iba naman katulad ng manok, nakain din siya ng uod. So mga ganon, no. So parang hindi siya vegetarian. Pero ang diferensya niya, meron siyang multiple stomach system. Meron pa siyang balon-balunan. Iba pa yung kanyang stomach. So may filter siya. Ang baka, apat daw ang ano niyan sis eh. Apat ang stomach system. Ang kambing, tatlo. Kaya mahirap mong lasunin ng kambing eh. Kasi hindi kagad namamatay. Ganon din ang sheep. So ang sheep naman, mapili sa damo. So, pero tatlo rin ang kanyang stomach. So, pero yung mga aso, mga pusa, daga, mga ganon, no? Rabbit, iisa lang ang stomach system, parang tao, isa lang. So, kaya ang tao hindi rin pwedeng kainin, bawal. Ano ka nun, cannibal. Oo. Saka unclean ng tao, no? So yun, ano, yun ang mga sinasabi. Saka merong benefits kapag tayo kumakain ng clean animal. Kasi Mm. malinis siya sa katawan at dahil sumusunod tayo, may peace of mind din tayo, no? Ang Panginoon, May, may isa pa, Brad. uh, Ah, nawawala sa atin yung desire na dahil alam na natin yung bawal, wala na yung desire na kumain ng mga ayaw ng Panginoon. yan, oh. Mm. Tsaka ano Tapos, siya eh, naka-curve din yung appetite natin. yan, oh. Magiging disiplinado yung ating the way we eat, Uh, tapos the way we think. yan, oh. Ito yun sa mga benefits ng pagsunod sa Torah ng Panginoon. Yan, no. Tsaka ano eh, sabi nga nila, we are what we eat. Sabi nila eh. Yung tayo daw kung anong kinakain natin, yun tayo. So, maging careful. Noon, 3,500 years ago, nung binigay ito ng Panginoon, although actually, panahon pa ni Noah, ginagawa na ito eh. So, Mm. hindi pa nila alam ang mga bacteria, mga viruses, wala pa, no? Ngayon, meron na tayo advance ng technology. Oh. Pagka ang baboy, ang aso, naalala ko yan, inuno pa yan eh. Finiture pa yan ni Kabayan Noli de Castro eh. Napanood ko pa yung niluto na aso, luto na, lutong-luto pag nung nilagay sa microscope, ang laman, may mga gumagalaw eh. Ganon din. Buhay pa rin yung Buhay pa rin yung parasite. mga The same parasite. din sa baboy, hindi Baboy, rin same namamatay thing. ang parasite nila. Hindi rin namamatay. So, ang Panginoon, alam niya kung ano yung ginawa niya eh. Ngayon, ang Oh. sinasabi kasi nila, cleanin na raw ng Panginoong Yeshua ang ano. So mali po 'yan, ano. Hindi Kasi po cleanin. kontra siya sa utos niya. Hindi niya pwedeng kontrahin ang utos ng kanyang ama o ang kanyang utos mismo, no. Hindi 'yon, ano. So anyway, 'yun ang mga Okay na. pinaka-importante, no. Kaya tapusin na natin 'to, Sister Deb, ano. I-summarize na natin. Okay na. Uh, So natalakay sa atin ngayon. Muli patuloy natin binabaybay yung mga kautusan ng Panginoon, which is very good kasi yun din naman talaga ang usually na katuruan niya na uulit at uulitin yan sa atin upang hindi natin makalimutan, matandaan natin at maisabuhay natin. So, balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa partially earth na ibinigay niyo sa amin. Nawa, Panginoon, ay matandaan namin ito at ipagpatuloy namin ang pagsunod sa inyong kautusan at huwag kami hihiwalay dito. Muli ay binibigay namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom. Shalom, Brad.